Manalangin muna. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpulit pagsamba namin pong ibinibigay sa inyo, Lord. Maraming salamat sa pribilegyo na ito, Lord, na kami po'y nandito at tipon-tipon upang mag-aral ng inyong mga salita. Manalangin po namin na inyong pagpalain ng aming nakalakayin po sa umaga ito. At ang inyong pong banal na Espiritu pang umilos sa buhay po ng bawat isang nakaupo na nakikinig po inyong mga salita. Ito aming sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Po, magandang umaga po sa ating lahat ng mga PDLs, mga jail officers, at lahat po ng mga coordinator nito pong jail ministry, ay magandang umaga po. Apa nga nagkuha ka? Nag-gallery ka, sis. Kut naka-live ka. Sa atin na mag-aral po ng salita ng Panginoon, at nagkapunod po tayo I-speak sa aklat po ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sinabi sa Tagalog, sa pamagitan ng biyaya sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi ito nakasalalay sa mabuting inyong gawa, upang walang maipagmalaki ang sinuman. Nabayag ka nga nag-gallery tate? Ito pong sinasabi po ng Biblia na kaloob ng Diyos na kaligtasan. Yung ating tatalakayin po ngayon, ang kaloob ng kaligtasan or the gift of salvation. Dito po si Apostol Pablo na kanya pong isinulat sa Efeso na patungkol sa kaloob ng Diyos. At ito pong kaloob natin po ni Apostol Pablo, wala pong iba kundi patungkol sa kaligtasan. Dahil po ang kaligtasan, ito po yung talagang layunin ng Diyos para sa lahat ng tao ay makatanggap ng tinatawag na kaloob ng kaligtasan. So, dito po sa paano po maliligtas ang isang tao. Una po dyan, mabasa po natin, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos. Ang number one, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa aklat ng Titus chapter 2, verse 11 to 14, ang biyaya ng Diyos na tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa Titus 2:11 to 14. Na ang tinutukoy dyan po na biyaya ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. So, sapagkat nahayag na ang kagandaang loob ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. So, ang biyaya po dyan na tinutukoy dyan ay si Jesucristo. At sinabi po dyan sa verse 11, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, wala pong pinipili na tao upang maligtas ang tao. Anuman ang lahi mo, anuman ang wika mo, ay ang kalooban ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. Anuman ang sitwasyon ng buhay ng tao, ang layunin ng Diyos ay maligtas lahat ng tao. At maliligtas ang tao na yan sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ngayon ay si Jesucristo. Yan po yung biyaya ng Panginoon at Kanya pong ibinigay upang ang tao magkaroon po ng tinatawag na kaligtasan. Na si Jesucristo, siya po yung sinugo ng Panginoon upang iligtas ang tao sa mga pagkakasala. Kasi po ang tao ay likas na makasalanan.
ipinanganak pa lang ang tao, may kasalanan na ang tao nung ipinanganak dahil meron po tayong nainhirit na kasalanan mula kay Adan at Eva. At yung kasalanan na yan, siya po ang magtutulak sa atin sa pagdurusa ng walang hanggan. Kaya na gumawa ang Panginoon ng paraan upang maligtas ang tao. Lahat ng tao ang tinukoy dyan, lahat ng tao. Ano man ang lahi ng tao, ay lahat ay layunin ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. So, pangalawa ko dyan, sa verse 12, ang biyaya ng Diyos sa verse 12, sapagkat nahayag ang kagandahan noon ng Diyos, ito ang nagtuturo sa atin. So, ang biyaya ng Diyos, nagtuturo sa atin na talikuran ang number 1, kasamaan. Ang biyaya ng Diyos nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan. Ano pong paraan ang pagtatalikod sa kasamaan? Ang paraan ko dyan ay pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yan po yung pagtalikod sa kasamaan at pagbalik sa Diyos. So ang pagsisisi dyan ay yung pagbabago ng puso at isipan. Manumbalik tayo sa Panginoon. 180 degrees na nakaharap tayo sa Panginoon. Kasi pag 360 degrees, babalik tayo ulit. Amen. Babalik tayo ulit pag 360 degrees. Pero pag 180 degrees, ay nakaharap ka sa Panginoon. Nang focus mo ay talagang ang Panginoong Diyos. So sinabi dyan, tinuturuan tayo talikuran ang kasamaan. So tinuturo po ng salita po ng Panginoong Diyos na talikuran po natin ang kasamaan. At hindi po natin magagawa sa ating sarili. Magagawa po natin yan sa pamagitan ng gabay at tulong ng banal na Espiritu. So hindi po natin kayang talikuran ng kasamaan kung hindi po natin kasama ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ang Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang matalikuran po natin ang kasamaan. Kaya nga pagsapit ng bagong taon, marami pong nag-New Year's resolution. Pero hindi po nila magawa ng talikuran ng kasamaan dahil sila pinagputik pala kailang saya. Dito po, pagkalipas ng ilang buwan, balik ulit sa dati. Nagawain, nandun pa rin yung kasamaan. Kahit na ilang years resolution, kung wala po si Jesus sa buhay ng isang tao, hindi po na kaya matalikuran ang kasamaan. At ang kasamaan na yan, siya po nagbibigay ng dulo ng pagdurusa ng tao. At ganyan din po ang buhay ko noon. Nabubuhay pa ko sa kasamaan. Gusto ko rin magbago pero hindi ko kayang baguhin ng aking sarili, ang aking buhay. Nagsasawa na rin ako sa buhay na magulo. Pero salamat sa Diyos at na-enkwentro pa Panginoon, doon ko pa natagpuan ang tunay na pagbabago. Ako rin po isang taong makasalanan. Ako rin po ay namuhay sa pagkatawag na kasamaan at kasalanan. Ngunit, nung ibinigay kong aking buhay sa Diyos, ay doon ko na nagkaroon ng pagbabago. Nasabi kong talaga pong ang Diyos, pag lumapit ka, babaguhin ang buhay mo. Pag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, Diyos ang mo. Sa Panginoon, ang susi upang mabago ang buhay natin. Paglapit lang sa Panginoon. At sinabi ko doon, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makios. Sa verse 12. Kung sinabi ko dyan, ito rin ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay. Paano po tayo mamuhay sa mundong ito? May pagpipigil sa sarili, matuwid, at mga Diyos. So, dyan po, sa ibang version, mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. Yan po yung talagang original na
plano ng Diyos sa buhay ng tao, mabuhay ng maayos, matuwid at makadiyos. Paano ba yung mabuhay ng maayos? Sa mundong ito, ang buhay ng tao sa mundong ito ay napakagulo. May mga pamilya na hindi maayos ang buhay. Ang dalhin ng Diyos ay mabuhay tayo ng maayos, matuwid at makadiyos. At hindi na yan mangyayari kung hindi po natin ibigay ang ating buhay sa Diyos. Amen. Pag inialay mo na ang buhay mo sa Diyos, diyan po tayo mamumuhay ng maayos, matuwid at makadiyos. Kung wala si Jesus, hindi po tayo mamumuhay ng maayos, matuwid at makadiyos. Kaya ang isang tao, kailangan niya talaga ang ating Panginoong Jesus para mabuhay tayo ng maayos, matuwid at makadiyos. Walang tao na mabuhay ng magulo. Gusto ba natin ang buhay na magulo? Gusto ba natin ang buhay na walang direksyon? Gusto natin ay yung maayos na buhay. Amen? Gusto natin ay yung matuwid na buhay. Gusto natin ay yung buhay na makadiyos, na may takot sa Diyos. Sinabi po dyan sa verse 13, si Jesus ang ating dakilang pag-asa. Kaya po dyan, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na wala po iba kundi ang malawalhating pagbalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sino po yung ating pag-asa na tinutukoy dyan? Ang ating tagapagligtas at dakilang Diyos na si Yesu Kristo. Kung nawalan ka man ng pag-asa, nandyan si Jesus na pag-asa natin. Mga minamahal namin kapatid, huwag po tayo mawalan ng pag-asa dahil nandyan si Jesus na siya ang pag-asa ng bawat tao. Ang mga tao sa mundo nito ay marami pong nawawalan ng pag-asa. Kaya maraming nagpapakamatay dahil wala na silang pag-asa. Pero ano baga ang tinuturo ng Biblia? May pag-asa pala kay Kristo Jesus. Kaya nga, habang may buhay, may pag-asa. Ang walang pag-asa lang yung mga namatay na. Pero tayo na buhay, may pag-asa pa. May pag-asa pa na mababago ang ating buhay. May pag-asa pa na lumapit sa Panginoon. Basta isuko mo lang ang buhay mo sa Panginoon. At magkakaroon po tayo ng pag-asa. And sa verse 14, ibinigay niya kanyang sariling anak upang tayo tubusin sa ating kasamaan. Kuyan po sa number 1, sa biyaya ng Panginoon. Pangalawa, sinabi sa Ephesians 2 verse 8, sa pamamagitan po ng pananampalataya. Paano maligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Salvation is through faith in Jesus. Salvation is through faith in Jesus. At ayon po sa Romans chapter 10 verse 8 to 10 and verse 17 na ang pananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Faith is the word of God. Ang salita po ng Diyos ay pananampalataya. Kaya nga pag nakikinig po tayo ng salita po ng Panginoon, dumarating ang pananampalataya. Mga minamahal. So, the Bible is faith. Ang salita ng Panginoon ay pananampalataya. Bakit? Pag nakikinig ka ng salita po ng Panginoon, dumarating ang pananampalataya ayon sa Romans 10:17. Kaya ang salita ng Panginoon ay pananampalataya. Sinabi po dyan, sa pamagitan ng pananampalataya ay maliligtas tayo. So, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Panginoon.
Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ang bunga. Kaya wag po tayong magsawa na makinig ng mensahe patungkol kay Kristo hanggang magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi may mga pananampalataya na tinatawag na human faith. Yung human faith ay yung sariling paniniwala ng tao, yung mga pamahitiin, yung mga tradisyon, yun po yung human faith. Pero meron din pong godly faith na nagmumula po sa salita ng Panginoon. At yun po yung totoong pananampalataya na nagmumula sa salita ng Panginoon. So ang pananampalataya ay believing God. Ang isang tao, hindi po yan sasampalataya sa Panginoon kung wala po siyang pananampalataya. So ibig sabihin, bago sasampalataya ang isang tao sa Panginoong Diyos, kailangan na magkaroon siya ng pananampalataya. Hindi mo yan magawa na sasampalataya sa Panginoon kung wala kang pananampalataya. Mga pinamahal, kaya napakahalaga ang salita ng Diyos na mapatunggan natin upang tayo sasampalataya sa Diyos. Kasi sinabi po yan sa Romans chapter 10, paano kami sasampalataya sa hindi namin kilala? Paano kami sasampalataya? Wala naman nangangarap sa amin. Kaya napakahalaga ang pangangaral ng salita ng Panginoon, napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil yan ang susi upang tayo sasampalataya sa Diyos. Amen. Sasampalataya lang ang tao kung marinig niya ang mensahe ng tungkol kay Kristo. So, pananampalataya ay tayo ay sasampalataya na ang Diyos ay binuhay niya muli si Jesus. Yun po yung pananampalataya na sinasabi dito. Ang pananampalataya ay sinasampalatayaan natin ng Diyos na binuhay niya si Jesus mula sa kamatayan. Si Jesus lang po ang mababasa sa Biblia na nabuhay mula sa kamatayan. Pag tayo po sinasampalatayaan po natin yun na sinasabi ng Biblia, ay yun po ay natawag na pananampalataya. So, sa verse 9 and 10, salvation is a declaration of faith. Verse 9 and 10. So, salvation is declaration of faith. Verse 9. Proclaim if you declare with your mouth. So, ang salvation, declaration of faith. Ipahayag mo, kailangan bigkasin mo, i-declare mo na si Jesus ay Diyos. Kailangan ng declaration, bigkasin mo na si Jesus ang Panginoon. Faith, ay salvation is declaration of faith. Kaya napakahalaga na yung ipahayag mo, huwag mo ikahiya na si Jesus ang tagapagligtas. I-declare mo, pagmalaki mo, na si Jesus ang siyang tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid. So, number 2, salvation, kaligtasan ay salvation is believing God with all our heart. So, nandun din po yung puso sa verse 9 and 10 ng Romans chapter 10. Magkasama po dyan ang mouth and heart. So, sa pamagitan po ng puso natin, yan po yung susi upang sasampalataya ang isang tao. We declare with our mouth, we believe with our heart. So magkasama yung declaration and believing. Hindi pwedeng sasampalataya ka lang, walang declaration. Maraming tao na sumasampalataya pero wala pong declaration. Hindi po sila sumasampalataya. Hindi po nag-declare. Hanggang lang sa pananampalataya lang, pero walang declaration. Yung declaration, yun po yung action.
mga minamahal ng mga kapatid. Then, ang pangatlo, sa Ayukudan, salvation is believing with all our heart. Kaya, nandyan po na at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, nandoon po yung declaration of faith and believing with all our heart. Kasi diyan, maliligtas tayo. Amen. Magkasama yan, declaration of our faith and believing with all our heart. Mga minamahal po namin mga kapatid. Ang pangatlo, paano po tayo maliligtas? Sinabi po doon sa Gawa, Acts chapter 4, verse 12, salvation is found in Jesus alone. Salvation is found in Jesus alone. Ang kaligtasan ay mahanap natin yan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ang kaligtasan ay matagpuan yan kay Hesus lang, wala nang iba. Wala nang ibang pangalan na pwedeng magligtas sa isang tao. Hindi naman relisyon ang magliligtas sa isang tao. Hindi sa mabubuting gawa na maliligtas ang tao. Pagkus, si Jesus lang ang may kakayahan at kapangyarihan na iligtas ang isang tao. Wala pong ibang pangalan. Hindi naman ang relisyon ang pwedeng magligtas sa isang tao. Hindi kapwa-tao mong magligtas sa iyo. Ang Panginoong Hesus, siya lang ang ibinigay ng Panginoon upang maligtas ang tao. Kaya nga, ang kahulugan, ang definition ng pangalan ng Jesus ay tagapagligtas. At yan ang misyon ng ating Panginoong Hesus nung siya po'y dumating sa mundong ito. Hanapin ang mga nawawala upang sila po'y iligtas. Kaya nga po, sa oras po nito, na sa ating Bible study na ito ngayon, ay malilinaw po ang tinuturo po ng Biblia na kailangan po tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Isukong ating buhay. So God bless bawat isa. Salamat po.